Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Ito po ang inyong lingkod kay Kristo, Kuya Armando, at ang aming pastor, Robert Moises Olermo, ay muli na naman kayong iniimbitahan makinig at manood ng isa na namang morning devotion na may titulong Standing with Others, na amin pong hinango sa aklat ng Mangangaral, Kabanatang 4, mga talatang 9 hanggang 10. Tayo po ay sumandaling manalangin. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo sa amin sapagkat hindi mo po kami pinababayaang mag-isa at lagi mo kaming sinasamahan. Kung wala ka sa buhay namin, Panginoon, wala po kaming magagawa. Patuloy mo po kaming binibigyan ng mga kapatid sa pananampalataya na katuwang namin sa paglilingkod sa iyo at sama-samang nag-aaral ng iyong mga salita. Sa iyo ang kaluwalhatian at kapurihan magpakailanman. Amen. Sa aklat po ng Mangangaral, Kabanatang 4, mga talatang 9 hanggang 10, ganito po ang nasusulat. Ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa pagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Purihin po natin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Alam po ninyo, mga kapatid, magmula pa noong unang ginawa ng malinaw ng Diyos na hindi mabuti para sa tao na mag-isa. Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Diyos, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Dinisenyo po tayo ng Diyos upang makipagtulungan. Sa buong banal na kasulatan, ang Diyos ay nakikipag-usap sa tao bilang community na matagumpay, na nakagagawa at nakatutupad ng sama-sama kaysa mag-isa. Hindi po tayo nilikha ng Diyos bilang isolated individual na bawat isa ay naghahanap ng sariling tagumpay. Kinakailangan po na ang tagumpay ng bawat pagsisikap ay nakadepende at nakasalalay sa pakikipagtulungan. Ito ang dahilan kung bakit niya itinatag ang iglesia at ipinagkaloob ang banal na Espiritu Santo upang bigyan ng kapangyarihan ang kalipunan ng mga mananampalataya na maipalaganap ang mabuting balita ng kaligtasan. Sa unang Pedro 2:9, ganito po ang nakasulat, datapwat kayo ay isang lahing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at mahayag ng mga kahangahangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Sa panahon ng pagsubok at panganib, mainam na kasama natin ang kapwa natin mananampalataya. Dahil po kapag dumating ang krisis, sobra po tayong mahihirapan kung mag-isa lamang natin itong haharapin. Subalit, kung meron tayong supportive friendships na tulad po ng mga kapatiran sa church, makasusumpong tayo ng kalakasan sa mga kaaliwan at pampatibay loob mula sa taong
may pagtingin sa atin. Ang pagtutulungan ay pangangalaga rin sa atin kung dumarating po ang tukso sa ating buhay. Ang pare-pareho pong patotoo ng ilan nating mga kapatid na kaya po sila natatangay ng tukso ay sa kadahilan ng malayo sila sa samahan ng kanilang mga kapatid sa iglesia at hindi tuloy sila nagiging pananagutan ng mga kapatiran. Kung hindi ka kabahagi ng caring community of believers, mawawala ka sa plano at disenyo ng Diyos para sa iyo at nanganganib na mahulog sa pagkakasala. Mga kapatid, kailangan po nating iugnay ang ating buhay sa mga taong hinahanap at isinasagawa ang kalooban ng Diyos. Let us seek to be a person na kusang loob na tumutugon sa gawain ng Panginoon. Pagsumikapan po nating maging pagmulan tayo ng taguyod at pampatibay ng kalooban ng ating mga kapatid sa pananampalataya, ng ating mga mahal sa buhay, ng ating mga kaibigan, at ng ating kapwa. Amen. Salamat po at purihin natin ang Diyos. Good morning po. Kamusta na po kayo? Purihin ang Panginoon sa umagang ito ng Wednesday, November 15, 2023. Salamat po sa buhay ni Kuya Mandy para sa ating morning devotion para sa umagang ito. Tayo dumako sa panalanginan. Let us pray. Gracious and loving God, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa umagang ito ng Wednesday. Isa na namang edisyon ng morning devotion ang aming nasaksihan sa umagang ito. Salamat po sa panibagong buhay at kalakasan na ipinagkaloob niyo sa bawat isa sa amin. Salamat dahil ikaw ang Diyos na siyang patuloy na nagbibigay sa amin ng kalakasan sa panimula ng araw na ito. Patuloy niyo po kaming samahan at ingatan. Salamat din po sa lahat ng iyong mga anak na nanonood, nakikinig ng morning devotion para sa umagang ito. Salamat din po sa buhay ni Kuya Mandy na siyang nag-render ng kaniyang morning devotion para sa umagang ito. Lord Jesus, huwag niyo po kaming pababayaan, huwag niyo po kaming iiwan sa kabuuan ng araw na ito. Huwag niyo po kaming habayaang nag-iisa. Pinagpipray ko po sa iyo ang lahat ng mga anak mo na nakikinig, nanonood sa mga oras na ito. Ano man po ang kanilang panalangin, bigyan niyo po ng katugunan upang minsan pa maranasan nilang tapat kang Diyos na tumawag sa bawat isa sa kanila. Pinagpipray ko rin po sa iyo ang lahat ng mga may karamdaman, especially po si Tito Rene Dalisay. In the name of Jesus, pagalingin niyo po siya, Panginoon, at samahan din po ang lahat ng mga nagbabantay sa kanya sa ospital sa mga oras na ito. Pinagpipray ko rin po sa iyo ang iba pa namin mga kapatid na may mga karamdaman na hindi ko nabanggit sa mga oras na ito. Nawa Panginoon, dulutan niyo rin po sila ng kagalingan na nagmumula sa iyo. Salamat din po sa lahat ng bumubuo ng Crossroad United Methodist Church, ang multimedia team, at ganoon din po ang lahat ng iyong mga anak na nag-render ng kanilang morning devotion. Patuloy niyo po silang pagpalain at ingatan. Samahan niyo po kami sa kabuuan ng araw na ito. Huwag niyo po kaming iiwan at pababayaan. Nawa ay dumako din kami sa aming mga simbahan mamaya para sa midweek service. Huwag po namin kaligtaan upang makapagpatuloy din po kami sa pagpupuri sa iyo sa diwa ng panalanginan. Maraming pong salamat. Pinagpipray ko rin sa iyo ang lahat na may mga kaarawan sa araw na ito. Katulad po ni Kuya Budin, Panginoon, pagpalain niyo po siya at ang iba pang mga kapatid namin na nagse-celebrate ng kanilang birthday sa araw na ito. Nawa marami pang maliligayang kaarawan ang ipagkaloob niyo po sa kanila. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Pinagpipray ko rin sa iyo ang patuloy na kaguluhan sa Israel at sa Hamas. We pray na matapos na po ang
tigmaang ito. Muli, ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ayan, natapos na naman tayo para sa isa na namang edisyon ng Morning Devotion para sa araw na ito ng Wednesday. Salamat po sa ating punong laiko na si Kuya Mandy na siyang nag-render ng kanyang morning devotion para sa umagang ito. So magkita-kita po tayo sa mga susunod na araw. Ang ating pong morning devotion ay every Monday, Wednesday at Friday, 7 a.m. po ng umaga. Mula po dito sa Crossroad United Methodist Church, ito po ang inyong lingkod, Pastor Moses. Lagi nating tatandaan, ang Diyos ay mabuti noon, ngayon at pagpasawalang hanggan. Hanggang sa muli, paalam!